Nagre-recruit po ito ng mga armed civilians na po pwede pong maisama doon sa grupo nga po nila dahil nga they are now being considered as potential armed group nga po na maaaring magamit nga po para dito nga po sa palapit na BSKE. Pagre-recruit ng mga armadong sibilyan ni dating Vice Mayor Pando Adyong Mudyasan, kinumpirma ng Philippine National Police. Mga rider sa viral video na nag-counterflow sa EDSA busway, pinag-aahanap na ng MMDA. Protocol po kasi ng PHO and DOH na lahat po ng may mga cough and colds, ipapa-antigen namin. Last Friday, nag-antigen po yung malilipot out of 22. Siya lang po yung nag-positive. So, pina-confirm namin, pina-RT-PCR po namin. So, it turned out na positive po. Kaso ng COVID-19 na itala sa isa pang evacuation center sa Albay. 2 sa 23 close contacts pinaghahanap matapos umalis sa evacuation center. Knowing na magiging part sila yung KDR and talagang hinap kami para sa pagtatag world tour na to. SB19 nagpapasalamat sa KDR Music House sa tagumpay ng kick-off pagtatag World Tour Concert. Same energy masasaksihan rin sa Davao at Bacolod-lag na concert. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kinumpirma ng Philippine National Police na nagre-recruit ng mga armadong sibilyan si dating Vice Mayor Pando Adyong Mudyasan. Ito'y upang bumuo ng private armed group na posibleng gamitin sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagre-recruit po ito ng mga armed civilians na po pwede pong maisama doon sa grupo nga po nila dahil nga they are now being considered as potential armed group nga po na maaaring magamit nga po para dito nga po sa palapit na BSKE. Hindi pa nakalabas ng sulu si dating maimbong Vice Mayor Pando Adyong Mudyasan. Kaya naman, nagpapatuloy ang paghahanap ng pinagsanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, naglagay na rin ang checkpoint ang PNP sa lugar upang hindi ito makalayo. Sa ngayon nga po ay naka-full alert na po ang buong regional office nga po ng BAR dahil nga bago pa po nangyari itong insidente na ito, kung matatandaan natin sir, ay may inambush po tayo ng mga personnel dyan at after nga po noon ay nagkakaroon nga din po ng enkwentro between sa pagitan nga po ng PNP and AFP na nagresulta din doon sa pagkakapatay nga po ng 7 na allegedly member po ng BIFF. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, nasa 50 ang tauhan na kasama ni Mudyasan. Subalit, nagpapatuloy din ang ginagawa nitong recruitment ng mga armadong sibilyan upang bumuo ng private armed groups na posibleng gamitin sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Alam po natin sir na yung ganitong mga potential armed groups ay hindi lamang sa eleksyon nagagamit. But more so pagka sa ganitong mga eleksyon, may yung mga individual at grupo na may mga political interest ay ginagamit po talaga po ito para magharas ng mga botante, influensyahan at minsan nga po ay nagkakaroon pa po ng failure of election. Subalit sa mga ganitong insidente po, hindi lamang po ito limitado sa eleksyon. Nagagamit din po sila sa mga ordinary crimes katulad ng kidnapping, katulad ng other crimes. Samantala, pinabalik na sa kanilang tahanan ang mga residente na nagsilikas dahil sa nangyaring kaguluhan. Bago po sila pinayagang bumalik po doon ay nagsagawa muna po ng clearing operation yung EOD team natin para siguraduhin na wala pong mga naiwan na mga explosive ordnance incendiary devices po doon sa area para maging ligtas din po yung pagbabalik ng ating mga kababayan na naapektuhan nga po nitong palitan ng putok. Mayroon din aniyang security forces na nakabantay sa lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Puspusan ang ginagawang kampanya ng Philippine National Police sa mga potential private armed groups. Sa 45 nasa listahan ng PNP ng mga potential PAGs, mahigit 30 dito ang nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Lea
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 500 persons deprived of liberty mula sa New Believer Prisons at Correctional Institution for Women ang inilipat na sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ayon kay Bureau of Corrections Director Gregorio Catapang Jr., bahagi ito ng pagdedecongest sa medium at minimum security compound. Pagkat itong lugar natin ay naging commercial at lupain ng gobyerno na inabutan na ng pagbabago o pag-unlad. So, dati tayo lang ang nakatira dito. Walang iba. Ngayon, tayo naman ngayon ang napapaligiran ng mga malalaking subdivision at malalaking negosyo na hindi na nasisentensyahan at napaparusahan. Kanina, nasa 423 PDLs ang pinalaya mula sa iba't ibang detention facility at penal farm sa bansa. 120 sa mga ito ang nabigyan ng parole at 3 ang naakwit sa kaso. Pinaghahanap na ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga rider na nasa isang viral video na nakitang nag-counterflow o sumalubong sa EDSA busway. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa Land Transportation Office upang matukoy ang plaka ng mga naturang motorsiklo maging ang pagkakakilanlan ng mga rider. Ito ang balita ni JP Nunez. Na unang-una napakadelikado dahil halos kasya nga lang yung bus dyan eh. Diba? So ba't ka sasalubong? Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan makikitang nag-counterflow o sumalubong sa isang bahagi ng EDSA busway ang mga motorcycle rider na ito. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, lubhang napakadelikado ng ginawa ng mga ito dahil malaki ang posibilidad na maaksidente sila sa busway lalo't masyadong makitid ang kalsada na halos sakto lamang sa sukat ng isang bus. Bukod sa pag-counterflow, doble pa ang traffic violation na ginawa ng mga ito dahil mahigpit na ipinagbabawal ng MMDA ang pagdaan ng mga pribadong sasakyan gaya ng motorsiklo sa EDSA busway. Sa ngayon, pinaghahanap na ng MMDA ang mga rider sa naturang viral video upang patawan ng kaukulang parusa. Makikipag-ugnayan din sila sa Land Transportation Office upang matukoy ang mga plaka nito at malaman kung kaninong pangalan nakarehistro ang mga ito. Kinukuha na po natin yung mga plate numbers at may mga videos naman po baka sakaling makilala. Pero yun nga po, makikipag-ugnayan tayo sa LTO. Ayon sa MMDA, 1,000 pesos ang multa na maaaring ipataw sa mga sasakyan na hindi otorisadong dumaan sa EDSA carousel. Aminado ang MMDA na hindi lahat ng bahagi ng EDSA busway ay kaya nilang mag-deploy ng traffic personnel upang manghuli ng mga lumalabag sa batas trapiko. Sa ngayon, meron silang strike force o grupo ng mga nakamotorsiklo na nagpapatrolya sa busway. Kapag merong pasaway, susundan nila ito hanggang doon sa bahagi ng busway kung saan pwedeng patabihin at saka sila mag-i-issue ng violation ticket. Kung makikita nyo yung mga pinapasukan kasi nila na lugar, ay yung hindi ka makakapagpwesto ng enforcers. At hindi mo rin sila pwedeng parahin dahil pag pinara mo sila doon, masasagasaan sila ng bus. Ayon sa MMDA, marami silang natatanggap na mungkahi na taasan na ang multang ipapataw sa mga motoristang lumalabag sa patakaran ng EDSA busway. Pero marami ring reklamo na dapat itong babaan dahil hindi kakayanin ng mga ordinaryong mga motorista, lalo na ang mga namamasada lamang. Ang tangi na lang anilang magagawa ng MMDA ay manawagan sa publiko, lalo na sa mga rider, na huwag nang dumaan sa EDSA busway upang hindi mapahamak. Ang EDSA busway ay eksklusibong daanan lamang para sa mga pampasaherong bus, emergency vehicle at government vehicle na mayroong pulang plaka.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa mga tinututukan ngayon ng Administrasyong Marcos ang reforestation o pagtatanim ng mga puno. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kabilang sa tinalakay sa pulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kung papaano mas magiging epektibo ang pangangalaga sa kalikasan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. What we're doing po ngayon is we have prioritized the first million in terms of verifying kung saan po talaga ang pangangailangan. So the first million is there, although we are looking at 2 million hectares that we would like, of course, to reforest once again. Nakakalbong kagubatan, ito ang isa sa seryosong suliranin na nais tutukan ng pamahalaan. Nasa hanggang 2 milyong ektaryang lupa ang target ng Department of Environment and Natural Resources na mataniman ng puno o mapasailalim ng reforestation program ng pamahalaan. Para maabot ito, ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kailangan ng katulong ng gobyerno upang maipatupad ang programa na ito na muling pagbuhay sa kagubatan ng bansa. We need partnerships, and the only way we're going to be able to implement the reforestation at a pace na siguro ina-anticipate ng lahat, no, is to build the partnerships in those areas na priority siya. Sa pulong sa Malacanang kanina ay piniresinta ng DENR kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong National Natural Resource Geospatial Database Office o GDO na nasa ilalim ng kagawaran. Trabaho ng GDO na tukuyin ang mga likas na yaman ng bansa tulad ng river basins at lawak ng kagubatan ng bansa sa tulong ng satellite imagery. Dahil dito, mabilis na makikita ang mga lugar na prioridad na mapagtaniman ng puno na mahalaga sa hakbang ng pamahalaan laban sa climate change. In terms of forests, we look at forest cover that actually helps us sa climate change mitigation, number one, sa pag-sequester ng carbon dioxide sa atmosphere, that's one value. Secondly, what it does for flood management and soil erosion control. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binubuo na ng Metropolitan Manila Development Authority at ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang isang 50-year Drainage Master Plan na planong magawa sa buong Metro Manila. Sa pamamagitan ng Drainage Master Plan, magiging isa ang sistema ng mga drainage system kung saan kasama na dito ang tamang sukat at lalim na paglalagyan ng mga manhole. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, posibleng sa susunod na 2 taon na ay ito na ang susundin sa construction at repair ng mga draining system. Posibleng ito na rin anya ang maging susi upang hindi na magkaroon ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Napuna po kasi namin dito sa Metro Manila sa pag-maintain ng ating mga drainage at kanal. May mga drainage po tayo walang tinutuluyan yung tubig. Parang may drainage lang hanggang doon lang. Or meron naman pong drainage, pag isang city nagpagawa sa susunod na city, magkaiba na yung sukat. So nagkakaroon din ng imbudo. Nadaragdagan pa ang mga uri ng halaman na nakikita sa Masungi Geo-Reserve sa Rizal. Sa pagtaya ng mga eksperto, ang iba ay 100 milyong taon na ang nakalipas nang mag-umpisang tumubo sa lugar. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Isa itong masungi sa mga naipe-preserve na bahagi ng kagubatan ngayon at nasa 500 klase o uri na ng mga hayop at halaman ang nakikita dito. Kilometer 47 mula sa Manila ay mararating ang Masungi Geo-Reserve sa Baras Rizal kapag dumaan sa sikat na highway na Marilake. Sa bungad pa lang ng park ay sasalubong na sa mga bumibisita sa lugar ang magagandang puno at halaman maging ang mga rock formation. Sir, dito sa Masungi, itong mga bato na ito, saan ito nanggaling at paano na-form ito mga ito?
So ito po mga bato na makikita natin sa Masungi ay tinatawag na limestone formations. So ito po ay nabuo 60 million years ago na nakalilipas nung Paleocene age. Ito po yung panahon kung kailan na-extinct yung dinosaurs at nag-start mabuhay yung mammals dito sa Earth. So ito pong Masungi ay dati siyang nakalubog sa dagat. So underwater po lahat ito. At ito po mga limestone formations natin ay gawa siya sa corals at calcium carbonate. At sa gitna ng mga nagtataasang bato, makikita ang isang pambihirang halaman na isang uri ng cycad o pitogo at may scientific name na Cycas ryominiana. Ang klase o uri ng cycad o pitogo na ito ay nakatanim na 75 years old dito sa lugar ng Masungi. Ayon sa mga eksperto, tinawag itong Jurassic plant dahil isa ang halaman na ito sa mga kinakain ng mga dinosaur noong nabubuhay pa sila. Hindi ito namumulaklak o namumunga, kundi isang uri ng coned plant. Itinuturing na rin itong endangered species at dito lang sa Luzon, sa Pilipinas matatagpuan. Yung uri ng halaman na ito, yung cycad, ay isang uri ng halaman na nabuhay dito sa mundo 350 million years ago pang nakalilipas. Mas nauna pa siyang mabuhay dito sa mundo kaysa sa dinosaurs. Inabutan pa namin ang isang halaman na posibleng isang bagong species ng pungapong na may scientific name na Amorphophallus. Medyo lanta na ito pero ganito ang kanyang larawan kapag kasagsagan ng pagbukadkad ng bulaklak nito. Dahil dito sa Masungi napaprotektahan natin yung mga ganitong klase ng species, magandang indikasyon yon na epektibo yung ginagawa nating konserbasyon at pagprotekta dito sa Masungi at sa Upper Marikina watershed. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pangangalaga sa 2,700 hectares ng Masungi Georeserve at watershed. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Minomonitor ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang reclamation project sa Manila Bay. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, tinitingnan nila ang mga posibleng paglabag sa naturang proyekto. Tumanggi nang magbigay ng detalye ang kalihim kung mayroon na silang mga nakitang paglabag, ngunit may kinakausap na anya silang partido ukol dito. So we have a mandamus that we need to implement. That's by law already, by the decision of the Supreme Court. And we need to also now actually evaluate the cumulative impact of all of those projects together. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Jane Robles mula sa Vietnam. Jane, sa Vietnam, gaano kainit ang panahon ngayon at ilan din ang naiulat na kaso ng heat stroke dahil sa extreme heat at dry conditions? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Ngayong araw, June, ang temperatura dito ay nasa 33 degrees at kahit na medyo maulap ngayon at napaka-maalinsangan pa rin. Kagaya ng mga nagdaang araw, June, nakaranas naman ng mga pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Vietnam ngayong hapon. At ngayong taon, wala pa namang naiulat na kaso ng heat stroke, June. Ngunit last month, dahil nakapagtala nga dito ng napakataas na temperatura kung saan umabot ito ng 40 degrees at sa ilang lugar ay umabot naman ng 44 degrees, nagbabala ang health authorities na ang matagal na exposure sa mainit na panahon ay maaaring humantong sa health problems, lalo na sa mga bata at matatanda. Lalo na yung may mga health issues, especially yung mga may high blood, lung and heart problems. At nagbabala rin ang mga doktor na ang pagiging aktibo sa isang high temperature environment ay maaaring humantong sa heat stroke at maaaring maging life-threatening. June? Kay Jane, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Agad na dumistansya si US President Joe Biden sa nangyaring rebelyon ng Wagner Group laban sa Russia. Giit ng American President, hindi sangkot sa uprising o pag-aalsa laban sa kay Russian President Vladimir Putin ang Amerika at North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito ang balita. We made clear
that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. Bahagi ng krisis sa Russian system ang nangyaring maiksing uprising o pag-aalsa ng Russian mercenaries laban sa Kremlin. Ayon kay US President Joe Biden, hindi sangkot dito ang Estados Unidos at ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito ang unang public remarks ng Pangulo simula nang mangyari ang mutiny sa Russia. But it's still too early to reach a definitive conclusion about where this is going. The ultimate outcome of all this remains to be seen. But no matter what comes next, I will keep making sure that our allies and our partners are closely aligned in how we are reading and responding to the situation. Nabanggit ng Pangulo ang maingat na assessment kaugnay ng insidente upang maiwasan ang tensyon sa nuclear-armed Russia. Kasabay nito ang muling pagtitiyak ng Western support para sa Ukraine. Inutusan naman ni President Biden ang kanyang National Security Team na i-update siya kaugnay ng sitwasyon oras-oras at paghandaan ang iba't ibang scenarios na hindi na nito dinetalye. Iniimbestigahan ng Russian Intelligence Services kung may kinalaman ba sa iniurong na mutiny ng Wagner Group ang Western spy agencies. Ayon naman kay Russian President Putin, nais ng West na maglipulan ang Russian sa isa't isa sa pamamagitan ng mutiny o rebellion. Namataan din sa Asia ang Chinese spy balloons, partikular na sa mga himpapawid ng Japan at Taiwan. Kinumpirma ito ng Japan at ipinahayag na nakahanda itong pabagsakin ang lobo sa hinaharap. Wala namang tugon ang China kaugnay ng issue. Unang quarter ng 2023 nang umigting ang tensyon sa pagitan ng US at China dahil sa umano'y Chinese spy balloon na namataan sa US airspace at pinabagsak ng US military. Isang lalaking taga-Florida, USA at teenage stepson nito ang binawian ng buhay matapos ang kanilang hiking sa gitna ng napakainit na temperatura sa Big Bend National Park sa Texas. Sumama ang pakiramdam at nawala ng malay habang nasa trail ang teenager at nasawi naman sa isang car accident ang stepfather nito habang humihingi ng saklolo. Kasalukuyang nakararanas ng historic heat wave ang Texas at iba pang southern states sa mga nakalipas na linggo. Babala ng National Park Service sa mga hikers, iwasan ang trails sa hapon, manatiling hydrated at limitahan ang sun exposure. Naka 23 million miles and counting o mahigit 12,000 flights na si Tom Stocker na taga New Jersey, USA. Siya ang tinaguriang most frequent flyers sa mundo. Ito ang balita ni Riomer Bugas. Tinaguri ang most frequent flyer ang car dealership consultant na si Tom Stocker ng New Jersey, USA. As of July 2022, nagkaroon na ito ng mahigit 23 million miles o katumbas ng mahigit 12,000 flights and counting. Ibig sabihin, nakapag-travel na ito around the world at nakapag-stay sa mamahaling hotel suites. Sa pamamagitan nito ng lifetime pass sa United Airlines na binili nito sa halagang $290,000 o 16.1 million pesos noong taong 1990. At paglipas ng 33 taon, nakabisita na ito sa 100 bansa. Batay sa isang ulat, may pagkakataon na 12 araw itong hindi nakahiga sa higaan dahil sa jetting mula Newark patungong San Francisco. Kasunod ay Bangkok, Dubai at pabalik muli. Bago naman huminto ang air travel dahil sa COVID-19 pandemic, nasa 200 hanggang 250 days kada taon ang ginugugol ni Stocker sa flights. Samantala, bukod naman sa flights at travel benefits, nag-iipon din ito ng miles upang makapag-redeem ng gift cards, cruises, hotels at iba pa. Riomer Bugas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Jane Robles. Magandang gabi.
Posibleng matagalan pa sa evacuation center sa mahigit 500 pamilyang nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Hindi pa rin sila papayagan ng provincial government na makauwi sa kanilang mga tahanan dahil sa banta ng pagsabog. Ito ang balita ni Alan Manansalo. Talagang mahirap. Kasi sanay tayo sa medyo maluwag-luwag. Dito talagang titiisin mo lang kung anong kalagayan ninyo. Titiisin mo na lang na gano'n. Tanggap na ng 546 na pamilya mula sa Barangay Maninila na nasa Ginubatan Community College ngayon ang kanilang kalagayan. Posible kasing matagalan pa sila sa evacuation center bago tuluyang makabalik sa kanilang tahanan. Hanggat hindi pa ibinababa ng PHIVOLCS ang Alert Level 3 status ng Bulkan Mayon, hindi mag-aabiso ang provincial government ng Albay na pabalikin sila sa kanilang mga tahanan. Tulad na lamang ni Aling Seria Autilla at Helen Balingasa na halos 20 araw nang nananatili sa evacuation center na ito. Anila, bagamat mahirap, wala silang magawa kundi magtiis dito kaysa sa bahay abutan ng pagputok ng bulkan. Siyempre, alangan naman maghanap ka pa ng ibang lugar na kung saan ka naka-stay sa isang room, doon ka na talaga. Talagang naka-safe talaga rin kami. Napakainit dito sa loob. Kaya yun, sabi, bawal daw yung electric fan. Naku, kung babawalin, talagang mamamatay kami dito lahat. Dito sa Ginubatan Community College, may 7 latrines, 21 cubicles, 7 cooking counters, may women and children friendly spaces pa. Samantala, sa tala ng PHIVOLCS, mayroong kabuuang 107 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 na oras. Sa kabila nito, binigyang diin ng PHIVOLCS na mababa pa rin ang ipinakikitang parametro ng bulkan upang magkaroon ito ng hazardous o mapaminsalang pagsabog. Again, you have to repeat, hindi yan in terms of numbers, no? It's on the trend and yung quality or ano yung mga volcanic earthquakes na to, ano yung energy niya. Right now, napakaliit ng energy na nilalabas itong mga earthquakes na ito. As you saw dun sa sa presentation kanina, marami siya pero kalat-kalat. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakapagtala ng panibagong kaso ng COVID-19 sa isa pang evacuation center sa Albay. Patuloy naman ang ginagawang pagkuha ng sample sa mga nakasalamuhang evacuee ng nasabing pasyente. Ito ang balita ni Brian Baldaraje live. Brian, kumusta ng kalagayan nitong evacuee na nagpositibo sa COVID-19 at nasaan siya ngayon? Monica, ayon sa mga namamahala sa mga evacuees dito sa Albay, kasalukuyan ngayong nasa isolation area at nagpapagaling at naka-isolate na nga itong nasabing pasyente dito sa evacuation center sa bayan ng Malilipot sa Albay. Ito'y matapos nga, Monica, na makaramdam ng sintomas at kinalaunan ay magpositibo sa COVID-19. Matapos magkaroon ng 3 kaso ng COVID-19 sa isang evacuation sa bayan ng Daraga sa Albay, isang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa isa pang evacuation center sa probinsya. Ayon sa Albay Provincial Health Office, isang 51 years old na babae ang nagpositibo sa sakit na pansamantalang nanunuluyan bilang evacuee sa San Jose National High School sa bayan ng Malilipot sa Albay. Ayon kay Albay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit Chief John Edmond Bailon, dumulog ang nasabing evacuee sa medical station ng evacuation center noong June 24, Sabado, matapos itong makaramdam ng 1 linggong pananakit ng lalamunan. Protocol po kasi ng PHO and DOH na lahat po ng may mga cough and colds, ipapa-antigen namin. Last Friday, nag-antigen po yung Malilipot out of 22. Siya lang po yung nag-positive. So, pina-confirm namin, pina-RT-PCR po namin. So, it turned out na positive po. Ayon pa kay Bailon, patuloy ang kanilang ginagawang pagkuha ng sample sa 7 pamilya o 23 individual na nakasalamuha ng nasabing pasyente. 10 samples ang nakuha na sa mga ito at hinihintay na lamang lumabas ang resulta. Kaugnay nito, pinaghahanap din ng PHO Albay ang 2 evacuee na naging close contact ng nasabing pasyente. Ito'y matapos umalis ang mga ito sa mga evacuation center.
Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng PHO Albay sa mga kamag-anak ng mga umalis na evacuee. Habang ang iba naman na naging close contact ng pasyente ay naka-isolate na at inoobserbahan na din ang kanilang medical condition. Sa tala ng Rural Health Unit ng Malilipot, Albay, aabot sa 66 na pamilya o katumbas ng 248 na individual ang kasalukuyang tumutuloy sa nasabing evacuation center. As for now, yun pa lang po yung ng RHU na pinaka close contact niya is yung sa mga doon sa room mismo nila na yung in-stayan kasi mas matagal yung stay niya doon na kasama yung mga close contacts, yung 23 individuals. Samantala, mahigpit ngayon ang pagbibilin ng mga otoridad sa iba pang mga evacuee na sumunod sa ipinatutupad na health protocols upang maiwasan ang pagkakaroon ng hawahan ng sakit sa nasabing evacuation center. Mas pinahigpit din ang pagpapatupad ng pagsusuot ng face mask sa mga bumibisita sa naturang evacuation center. Isa kasi sa tinitignan posibilidad ng mga otoridad na maaaring sa mga nagdadala ng mga food donation nagmula ang virus. Ito na ang pang-apat na kaso ng COVID-19 na naitala sa 2 evacuation center sa probinsya mula nang muling naging aktibo ang Bulkang Mayon. Monica, ayon pa sa Provincial Health Office ng Albay, kung kinakailangan na magpatupad sila ng lockdown doon sa mga classroom o even doon sa mga eskwelahan na tinutuluyan ng mga displaced families ay gagawin nila. Ito'y kung lalala pa nga at madadagdagan pa ang kaso ng mga COVID-19 sa mga naturang evacuation center. Monica. Brian, anong strain ng COVID-19 itong nakuha na isa sa mga nagpositibo? At bukod sa kanya, meron pa bang ibang mga evacuees dyan na nagpapakita ng senyales na sila ay maaaring may COVID-19? Yes, Monica, wala pa tayong natatanggap na ulat hinggil dito sa kung anong strain itong COVID-19 na nakuha nitong isang evacuee dito sa bayan ng Malilipot sa Albay. Pero isa ang tinitiyak ng mga otoridad dito, patuloy nilang binabantayan ito at minomonitor upang malaman pa nga kung meron pa itong nakasalamuha na mga evacuee dito sa partikular dito sa San Jose National High School sa bayan ng Malilipot sa Albay. Monica. Alright, maraming salamat Brian Baldarahe. Sinimula na ngayong araw sa Manila City ang pagbabakuna ng bivalent vaccine. Ngunit dahil limitado lamang ang natanggap na bakuna, hindi muna bibigyan ito sa ngayon ang mga senior citizen at uunahin muna ang healthcare workers sa lungsod. Ito ang balita ni Gladys Suwabi. That time, nagka-fever ako, pero mild lang naman yung symptoms kasi nga naka-vaccine na rin ako nung time na yun. Balit, nung time na yun, ma'am, talaga kami, quarantine, kasi hindi po pwedeng pumasok di ba? Kabilang ang nursing supervisor na sila Arnie Munoz sa mga dinapuan ng COVID-19 habang gumaganap ng tungkulin. Bagaman hindi gaanong malala ang virus na tumama sa kanya, pansamantala namang naapektuhan ang kanyang trabaho. Kaya nang malaman nila Arnie na magbabakuna ng bivalent vaccine sa kanilang ospital, hindi na ito nagdalawang isip na tumanggap ng dagdag proteksyon. Sobrang importante kasi protection nga ng lahat yun, even yung mga ordinary na people, na person. So, dapat talaga magpa-vaccine. So, nung nalaman ko ngayon na meron ulit na vaccine, ginrab ko talaga. Ngayong araw ay isinagawa ang rollout ng bivalent vaccine sa Manila City at una itong ibinigay sa mga healthcare workers sa Santa Ana Hospital. Sa mahigit 30,000 bivalent vaccines na alokasyon dito sa Manila City, prioridad na mabakunahan ang healthcare workers sa pampubliko at pribadong ospital. Dahil limitado lamang ang mga bakunang natanggap, ilalaan muna ito sa mga health workers sa lungsod. Kapag nabakunahan na ang lahat ng healthcare workers, agad isusunod ang mga senior citizen. Kapag in 2 weeks time nakita po namin na meron pa pong natira at natapos na po namin yung mga healthcare workers, didiretso na po kami sa mga senior citizens. Yun na po ang napag-usapan namin kanina. Muli namang nilinaw ni Mayor Honey na ang tanging makatatanggap lamang ng bivalent vaccine ay ang mga health workers at senior citizen na nakakuha na ng kanilang second booster shot.
Samantala, nakahanda naman ang lungsod kung tuluyang aalisin na ang COVID-19 bilang public health emergency sa bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng panel of prosecutor ng Department of Justice ang kahilingan ng kampo ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. na mag-inhibit sila sa paghawak sa reklamo laban sa mambabatas kaugnay ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Samantala, pinaninindigan naman ng 5 akusado ang pagbawi sa kanilang mga naunang testimonya sa pamamagitan ng virtual conference sa ginawang preliminary investigation kanina. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Dininay po ng panel yung motion for inhibition dahil po sa kanila, sila as a panel, they act independently. Patuloy na hahawakan ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang kasong murder na kinakaharap ni Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. dahil umano sa pagiging mastermind nito sa pamamaslang kay Governor Ruel Digamo. Noong 1 linggo, naghain ng motion to inhibit ang mga abogado ni Teves dahil umano sa nauna ng paghusga ng DOJ bago pa man mahihain ng NBI ang reklamo. Depensa ng mga abogado ni Congressman Teves, hindi na magiging patas ang DOJ dahil nauna na daw nitong hinusgahan ang mambabatas. Pero tumanggi ang panel na mag-inhibit at bitawan ang kaso. Ang counter naman po natin kanina is yung pong ating motion for inhibition hindi naman po nakatuon sa panel lamang kundi po sa buong Department of Justice na sa patingin po ni Congressman Teves ay hindi na po fair and impartial in hearing the case and cases against him. Ikinatuwa naman ng biyuda ng gobernador na si Mayor Janice Digamo ang naging desisyon ng DOJ panel. Tingin ko dapat rin lang talaga na i-deny kasi mga professional naman yung ating mga prosecutors They know what they're doing. Pinag-aralan nila yan kung ano yung magiging outcome ng kanilang hinahawakan na at binabasa ng mga documents coming from both parties. So, dapat rin lang talaga na i-deny sa tingin ko. Aniya, sa isang banda naging matagumpay naman ang preliminary investigation ngayong araw. Samantala, pinanindigan naman ng 5 akusado sa pamamagitan ng virtual conference ang pagbawi sa kanilang mga naunang salaysay kung saan nila inamin ang partisipasyon sa krimen. Kabilang sa mga ito sina Romel Pataguan, Daniel Lora, Joven Javier, Osmundo Rivero at Rogelio Antipolo. Ganito rin umano ang gagawin ng natitira pang mga respondent. Yung unang 5 na nag-recant na, in-affirm nila before the panel through online and categorically stated that yung mga affidavit of recantation ay kanila at sinabi nila na kanilang naiintindihan at nauunawaan yung nilalaman nun at yon ay pinatutunayan nila. Ang kampo ni Captain Lloyd Garcia na umano'y nagmaneho sa chopper 2 araw matapos ang insidente, itinanggi ang pagkakadawit sa kaso. Reklamo naman ng kampo ni Osmundo Rivero, hindi raw pinayagang makadalaw ang asawa nito noong linggo dahil sa nangyaring regodon sa NBI, kaya't may panawagan ang abogado nito sa DILG. Ang problema kasi namin ay hindi pinapapasok yung immediate family ng client namin. Ang sa amin lang sana ay manawagan o i-take opportunity namin itong pagkakataon na to na manawagan kami kay Secretary Abalos kung sakali man, kung pwede lang din na kahit i-augment na lang ang BGNP doon para hindi lang maapektuhan yung constitutional right ng client din namin doon sa visitorial rights nila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng Alliance of Concerned Teachers ng Department of Education o DepEd na alisin ang 15 araw na cap sa service credits ng mga guro. Ayon sa grupo, nararapat lamang na matanggap ng mga guro ang kaukulang kompensasyon sa kanilang pagtatrabaho. Ito ang balita ni Janice Enhende. May kinalaman doon sa pagtatanggal ng 15-day service credit cap. No? Ibig sabihin, dapat ay tanggalin na ito ng DepEd,
Ilang linggo na lamang at matatapos na ang school year 2022 to 2023. Pero ilang guro ang sinasabing mai-extend pa ang kanilang trabaho o mababawasan ang kanilang 2 buwan na dapat sana ay bakasyon dahil sa ilan pang dapat tapusin sa eskwelahan. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, marami sa kanilang mga miyembro ang nangihinayang dahil hindi na nakukuha ang karampatang kabayaran sa kanilang pag-overtime sa trabaho. Batay sa DepEd Order No. 53 Series of 2003, entitled ang mga guro na magkaroon ng 15-day service credits at maaari nila itong gamitin kung sila ay liliban sa trabaho dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pero hindi na dapat ito lalagpas pa sa 15 araw. Kasi maraming teacher na thank you na lamang, tiway na lamang yung kanyang mga sobrang pagtatrabaho sa loob ng mga paaralan. Kanina, nagpadala ang grupo ng isang liham kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte upang hikayati ng kagawaran ng edukasyon na alisin na ang limitasyon sa service credits ng mga guro. Batay sa liham na isinumite ng ACT, nagawa na ito noong panahon pa ni dating DepEd Secretary Leonor Briones kung saan sinuspindi nito ang pagpapatupad ng CAP para makuha ng mga guro ang kabuuang kabayaran sa pinagtatrabahuan. Ngunit ibinalik ng DepEd ang CAP pagpasok ng school year 2022 to 2023 sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Ayon sa ACT teacher, dismayado ang ilan sa mga guro dahil mas binibigyan pa umano ngayon ng pansin ng DepEd ang profiling sa mga ito sa halip na solusyonan ang kanilang mga hinaing at panawagan. Ang sabi ng mga teacher, no, siyempre basically meron, ano ba yan, teachers, ang kailangan namin ay ganito. Ibig sabihin, ang in-expect ng mga teacher, kasi tandaan natin, nagsimula ang trabaho ng mga teacher Agosto, no, at ngayon hindi pa kami tapos ng pagtatrabaho, sobrang pagod. So, naiinis sila, nababatrit na sila. Ayon kay Kentua, handa ang kanilang opisina na makipagdialogo sa DepEd. Marami na rin aniya silang liham na ipinadala sa tanggapan ng kalihim ng edukasyon. Bukas ang aming opisina, meron kaming hinapag ng mga sulat, pero hindi ito sinasagot eh. Kaya nga nakakalungkot. Ang kaak sa totoo lang, willing makipag kumbaga sa tulungan para sa bata at sa bayan. Ang problema, mukhang kailangan tanungin namin ng DepEd, ano ang ambag ninyo para masolusyonan yung learning crisis? Kasi marami nang naiambag ang teacher para solusyonan ito, pero mukhang ang DepEd na lamang ang kulang. Sinubukan pa ng UNTV News na kunin ang panig ng DepEd ukol sa panawagan ng grupo ng mga guro at sa ngayon wala pang sagot dito ang kagawaran. Janice Hente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang maidideliver na sa katapusan ng buwan ng Hulyo ang nasa 100,000 plastic cards na gagamitin sa pag-i-issue ng driver's license. Ayon sa kumpanya na nanalo sa bidding ng Department of Transportation, inisyal pa lamang ang darating na 100,000 plastic cards habang i-deliver ang nasa 1 milyong karagdagang supply sa susunod na 2 buwan. Mula sa Caloocan City, ito ang balita ni JP Nunez. Live! JP, sa unang tingin pa lang, hindi sasapat yung 100,000 na plastic cards sa darating sa katapusan ng Hulyo. Gaano ba kadami yung backlog? At ito bang 100,000 na plastic cards na ito ay gagamitin sa mga backlog o sa mga bagong kukuha ng driver's license? Yun, tama ka nga, no? Dun sa initial na supply na 100,000 ay malaking kakulangan yan dun sa backlog sa pag-i-issue ng plastic na driver's license. Mula kasi nung mawalan ng supply ng plastic cards noong Abril, ay aabot na sa higit 500,000 yung mga kumuha ng driver's license na hindi na-issuehan ng driver's license na gawa sa plastic card. Sila yung mga nakatanggap ng mga driver's license na nakaprint lamang sa papel. Ayon sa Department of Transportation, mayroon ng kumpanyang nanalo sa bidding para mag-supply ng plastic cards na ginagamit sa pag-i-issue ng driver's license. Ito ang Banner Plastic Card Incorporated na nakatakdang mag-supply ng nasa 5.2 million na piraso ng plastic cards sa Land Transportation Office hanggang sa katapusan ng 2023. Sa initial na delivery, uunahin muna na ma-deliver ang nasa 100,000 pieces ng plastic cards hanggang sa katapusan ng Hulyo. Alinsunod na rin ito sa kahilingan ng LTO
na madaliin ang proseso dahil sa lumulobong bilang sa backlog ng driver's license. Sunod-sunod namang i-deliver ang nasa 1 milyong piraso ng plastic cards sa susunod na 60 araw o hanggang sa darating na August 26. At kada 60 days ay panibagong 1.5 million pieces ang i-deliver sa LTO hanggang sa makumpleto ang napagkasunduan sa bidding. As of now, we check with all of our suppliers and they confirm in affirmative way, and we may be able to deliver 100,000 by end of July. Sir, As sige po. promised to LTO. Ayon sa LTO, magiging prioridad na ma-issuehan ng driver's license na gawa sa plastic cards ang mga new applicant. Kabilang naman sa mga rehiyon na magiging prioridad para sa bagong supply ng cards ay ang National Capital Region, Calabarzon at ang Cebu. Ayon sa LTO, obserbahan nila ang magiging supply at demand pagdating sa pag-i-issue ng driver's license. Sa ngayon, hindi pa masasabi kung kailan maihahabol ang backlog sa pag-i-issue ng plastic license card. Pero umaasa ang ahensya na hanggang sa katapusan ng taon ay wala ng papel na lisensya. Wala kaming agam-agam na matutugunan natin ang pangangailangan ng taong bayan sa plastic card within the year. Kasi nga 1 million ang 60 days production. Meron pang validity up to October 31 naman yung expiry. Jun, ayon nga sa LTO, once na maging stable na yung mga supply ng plastic cards at nakakapag-issue na ng tuloy-tuloy ng plastic, ng driver's license na yung mismong card, yung mga na-issuehan ngayon ng papel na driver's license, ay pwede na silang mag-apply para makakuha o may convert yung kanilang mga driver's license dun sa mismong yung official na card na lisensya. At ayon sa LTO, kapag nagsimula yung pagpapalit ng mula dun sa papel na driver's license at gagawin nilang card, ay wala naman na silang karagdagan pang kailangang bayaran kapag magpapapalit sila ng driver's license card. Yan ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa'yo, June. JP, we are hoping na sa katapusan ng taon, wala na talaga yung mga papel na lisensya. Pero ano ang assurance ng LTO na hindi na talaga mauulit itong problemang ito? JP. June, kanina sa pahayag kanina, hindi pa naman napag-usapan kung ano yung kung ano pa yung magiging hakbang ng LTO para hindi maulit yung ganitong nangyari sa LTO. Pero ayon nga dun sa mga nauna ng pahayag na o panayam na nakuha natin sa LTO at sa Department of Transportation, dapat ay mas maaga pa lang maisagawa na yung bidding process bago pa man maubusan ng supply ng plastic card, para hindi kung kailang naubusan ng plastic card saka palang kikilos para magkaroon ng supply. Sa ganung pangyayari, talagang mauubusan ng supply at babalik na naman dun sa proseso na papel yung ini-issue. At isa nga dun sa paraan na sinasabi ng DOTR ay dapat na mas maaga pa lang ay napaplano na yung procurement process ng pagbili ng mga ang plastic card na ginagamit sa pag-i-issue ng driver's license. June? Doon sa procurement, JP, malinaw na ba kung sino ang dapat magsagawa yung DOTR ba o yung LTO? June, sa ngayon, batay doon sa inilabas nga na kautusan ng Department of Transportation earlier ngayong taon, dapat yung DOTR yung magsasagawa ng bidding process or yung procurement process kapag yung mga bibilin na pangangailangan na supply ng LTO ay nasa 50 million pataas. At doon sa supply ng plastic card, dahil nga malaki yung volume na kanilang kinakailangan, ang magsasagawa nito ay ang Department of Transportation. June? Maraming salamat, JP Nunez.
Suportado ng ilang mambabatas ang panukalang idulog sa United Nations General Assembly ang anilay agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ngunit para sa isang eksperto, makakaapekto ito sa relasyon ng Pilipinas at China. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Well, that is the only way para matigil yung pagbubuli ng pagbubuli ng China sa atin. Well, go ahead. Let's see what they can do to help us. Walang nakikitang masama ang ilang senador kung iaakyat sa United Nations General Assembly o UNGA ang issue sa West Philippine Sea. Sa isang panayam sinang-ayunan ni Senator Francis Tolentino ang suhestyon ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na dalhin sa international policy-making body ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Para kay Senator Tolentino, maigi na rin na maipaalam sa halos 200 miyembro ng UN ang issue dahil binabaliwala rin naman umano ng China ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. At kung mapagdedebatihan din ito sa UN, mas magiging maganda rin anya ang posisyon ng bansa sa issue, lalo na't kung papaboran ng UNGA ang Pilipinas. Ngayong buwan, isang resolusyon ang inihain ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na nananawagan sa Department of Foreign Affairs o DFA na mag-sponsor ng isang resolusyon sa UNGA para pagsabihan ng China na itigil na nito ang anyay panghaharas sa West Philippine Sea. Si Senator J.V. Ejercito, suportado rin ang pananaw ni Senators Tolentino at Hontiveros dahil nananatili anyang agresibo ang Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard maging sa mga Pilipino mangingisda. Para sa ilang senador, dapat nang gawin ng Pilipinas ang lahat ng diplomatikong pamamaraan para manindigan sa West Philippine Sea. Pero para sa isang national security advocate, kung iaakyat sa UN General Assembly ang issue, malalagay nito sa alanganin ang relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay dating Deputy National Security Advisor Designate na si Professor Romel Banlawi, bagaman makatutulong sa national interest ng Pilipinas ang pagdala ng WPS issue sa UNGA, maaapektuhan nito ang pagsettle ng Pilipinas at China kaugnay ng agawan sa teritoryo. Anya, mas gusto umano ng China ng direktang negosasyon at hindi pagdaan sa isang international forum. That option will complicate our relationship with China, especially in the context of a peaceful settlement of territorial disputes and maritime jurisdictional conflicts. That will embarrass China, and that will also cause unnecessary discomforts on the part of China. So it's very difficult to negotiate with China under such kind of situation. Sa ngayon, isaan niya sa magiging agenda sa paparating na ASEAN Foreign Ministers meeting sa Hulyo ang Code of Conduct sa South China Sea. Wala pang pahayagan DFA kaugnay ng panukala. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ng Commission on Elections sa COMELEC kasama ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang public consultation hinggil sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Negros Oriental. Kasunod ito ng pamamaslang kay Governor Roel De Gamo noong nakaraang Marso. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang sentimiento ng mga residente at iba pang stakeholders sa Negros Oriental? Pabor ba sila o tutol sa panukalang BSKE postponement sa kanilang probinsya? June, hindi pareho o magkasalungat ang posisyon o sentimiento ng mga stakeholder sa probinsya ng Negros Oriental. Kaugnay nga dyan, June, sa panukala ngayon na ipagpaliban ang pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. June, kung tatanungin yung iba't ibang mga religious groups at mga itong tinatawag nating citizens' arms, tulad ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at ng National Citizens Movement for Free Elections o UNAMFREL, ay pabor sila na ipagpaliban ang eleksyon. Anila batay sa ginawa nilang sariling konsultasyon, sariwa pa sa mga residente ang nangyaring Pamplona Massacre na ikinamatay ng 10 individual kasama si Governor Roel De Gamo na nagdulot ng takot sa mga residente. Dapat umanong lagyan ng sapat na bilang ng tropa ng pamahalaan ng probinsya para
masigurong walang takot o malayang makaboto ang mga residente at maging ligtas at payapa ang halalan. Kapag tapos na ang eleksyon sa ibang mga lugar, maaari nang ilagay ang maraming miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP at gayon din ng Philippine National Police o PNP sa probinsya. Pero kung ang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry ang tatanungin, mas gusto nilang ituloy ang halalang pambarangay at SK sa darating na Oktubre at 30 nitong taon. Paliwanag ng grupo, kung hindi itutuloy ang BSKE, makakasira ito sa investment dahil lumalabas na mapanganib sa kanilang lugar. We businessmen, we feel very, very strongly about the peace and order of Negros Oriental. In fact, if there is any peace and order problem in the province, it's always the business sector that will be hit. Natuloy din nila ang halalan noong 2010 sa probinsya ng Maguindanao matapos ang karumal-dumal na Ampatuan Massacre na mas marami ang namatay at hindi rin pinagbigyan ng COMELEC ang hiling ng 5 gobernador sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM hanggat hindi isinuko ng libu-libong MILF combatants ang kanilang mga baril. Ang provincial government naman ng Negros Oriental ay gusto rin na matuloy ang eleksyon dahil generally peaceful o mapayapa naman sa kabuuan ang probinsya. Gayon din ang mga lokal na opisyal na dumalo kanina sa isinagawang public consultation ng Commission on Elections o COMELEC kasama ang AFP at PNP kaugnay nga sa panukalang BSKE postponement. No other than our police force is giving us full data of what is happening in the peace and order situation of our province. We know for a fact that it is peaceful here in the city and some other places in Negros Oriental. There may be isolated cases. Batay sa report ng pulisya, mula nang mangyari ang Pamplona Massacre ay patuloy na bumababa ang crime rate sa buong probinsya. Kaugnay nito ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., walang dahilan para ipagpaliban ang halalan. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP naman, bagamat wala silang posisyon pa na ibinigay, handa silang magpadala ng sapat na tropa sa probinsya para tiyaking ligtas ang kabuuan ng isasagawang halalan. We are assuring the people of Negros is that we have sufficient forces here. And if the situation warrants, we can add more forces. We are doing the monitoring very actively to make sure that I can give the intelligent information in making the best advice and recommendation to the chairman. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pagkatapos ng public hearing nga ay titimbangin nila kung dapat bang ipagpaliban ang BSKE sa Negros Oriental. Ayon pa kay Garcia, gusto nilang malaman mismo ang sentimiento ng mga residente. Hindi namin mamadaliin yon pag-declare kung ano yung magiging desisyon ng COMELEC. Sabi ko nga, kasi igagather pa natin yung lahat na makakalap ng mga reports coming from our field at saka coming from the AFP and PNP. Siyempre, pag ngayon ka nag-declare ng something, baka naman masyadong maaga. Jun, batay nga sa pahayag kanina ni Chairman Garcia ng COMELEC, target nilang mailabas yung kanilang desisyon either to postpone o kaya ituloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa probinsya ng Negros Oriental kung hindi man sa katapusan ng Setyembre ay sa unang linggo ng Oktubre bago isasagawa ang halalan sa October 30, 2023. Tiniyak naman ni Chairman Garcia na sila ay kumbaga ang kanilang titingnan dito ay ang kabutihan ng lahat ng mga residente ng Negros Oriental. Yan ang ating balita. Balik sa June. O Dante, sa report mo lumalabas hati nga yung sentimento ng mga tao doon. Maaaring may pabor na malaking bulto noong mga tao doon sa hindi pag-postpone kasi parang may assurance yung PNP at AFP na generally peaceful yung Negros Oriental. Yung turismo ba naapektuhan din dyan? Kasi yung business, inaamin nila malaking epekto ito sa business kung mapopostpone yung eleksyon doon. Dante. Yes, Jun, yung
turismo, no, hindi natin kanina hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na matanong dahil doon sa consultation kanina walang kumbaga kinatawan mula sa Department of Tourism. Ang nandun lang kanina ay mga lokal na opisyal at mga tauhan ng local police at ng DILG. Pero ang sinasabi naman diyan nga ng mga otoridad ay tinitiyak naman nila na talagang yung lugar na yan ng Negros Oriental ay hindi naman ganun talaga kadelikado na kumbaga parang iniisip nung iba. Kasi ang sinasabi nga kanina ng Philippine National Police, meron daw organized group dyan supposed to be na kumbaga parang yun yung sinasabing maaring gamitin sa panahon ng eleksyon para manggulo. Pero ayon sa PNP ay kanila na itong na-dismantle. Ibig sabihin nasira na itong grupo na ito. So ang tinitingnan nila ngayon June sa kabuuan talaga, batay doon sa kanilang assessment kanina sa presentation na inilabas ng Provincial Police Office ng Negros Oriental ay wala namang dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Ang sinasabi lang kasi June nitong mga business sector, kapag narinig kasi halimbawa sa mga balita na ganoon ang sitwasyon ng isang lugar, halimbawa sa Negros Oriental, ay maaaring nga magkaroon ng takot ngayon sa panig ng mga investor na mag-invest doon sa kanilang lugar. Kaya ngayon ang kanilang sinasabi, kung hindi itutuloy ang halalan dito sa aming lugar, ano ba ang pinag-iba namin sa probinsya ng Maguindanao na ang sinasabi nila dito as compare sa Maguindanao ay hindi naman siguro hamak na mas delikado doon sa kanilang lugar. Pero dito nga mayroong 5 gobernador na sinasabi nilang gusto nilang i-postpone ang barangay at SK election din dyan sa probinsya ng Maguindanao. Pero hindi pumayag ang COMELEC. Kaya ito ngayon yung sinasabi naman ng mga negosyante dyan sa Negros Oriental kung doon sa Maguindanao na kumbaga kilala naman, naririnig na ng ating mga kababayan na may mga kaguluhan ay hindi nga pinupuspon ng COMELEC ang barangay at SK election. Lalo naman dito sa aming lugar ay dapat nang ituloy yung eleksyon dahil nga nakakaapekto yon doon sa mga investor naman na gusto sanang mag-invest sa kanilang lugar. June. Kasi ganun nga ang lumalabas ng imahe, sabi ng ilan na parang napakagulo sa Negros Oriental kung ipopospone nga ang BSKE. Yes, Jun, yun ang maaring notion ng ibang mga tao. Pero yun nga ang gustong mangyari din. Bago nga tayo kanina umalis diyan sa Negros Oriental, nagkaroon din ng consultation mismo doon sa mga lokal na opisyal. At batay doon sa kanilang mga pahayag, lahat sila June ay gusto na nilang ituloy. Mayroon pa nga nagsabi kanina na isang opisyal ng probinsya, ako ay nakarating dito sa venue, wala akong security guard. Ibig sabihin, wala namang harassment na nangyayari. Maayos naman. At may mga SK din, ng mga opisyal na nagsasalita. Sinasabi nila, bukod sa maapektuhan yung ikangang peace and order situation, yung notion, yung iniisip ng ibang tao, matagal na kami nakaupo dito. Kumbaga, sobra-sobra na, hold over capacity na. Yung edad nila ay hindi na pang SK. Kaya ang gusto nila, para naman na hindi mapagkaitan yung iba nating mga kababayan na karapat-dapat namang umupo doon sa kanilang pwesto. Halimbawa, tatakbo barangay chairman o ano paman, ay maupo na sa pwesto. At sila naman na overage na, hindi na karapat-dapat sa pwesto, ay mapapalitan na kapag natuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ang tiniyak naman dyan ng Commission on Elections, June, sa pamamagitan kanina ni Chairman Garcia, na talagang hindi nila minamadali pero ang titiyakin nila ay angkop yung kanilang magiging desisyon kung talaga bang ipagpaliban ang eleksyon dyan. Dahil ang sinasabi nga dito ng COMELEC at ng mga residente, ilang mambabatas lang naman, 2 daw mambabatas dyan sa ating Senado ang nag-propose na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pero sila mismo ay nandoon sila sa lugar at alam nila kung ano ang nangyayari sa kanilang lugar. June. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi may kakailang super successful ang 2-night kick-off ng pagtatag concert ng SB19 nitong nagdaang weekend. Kaya bukod sa suporta mula sa kanilang mga tagahanga, lubos din ang pasasalamat ng SB19
sa KDR Music House na nanguna para maisakatuparan ang pangarap nilang world tour. Ito ang balita ni Gladys Suwadi. Hindi inakala ng Pinoy pop group na SB19 na ganon na lang kainit ang suporta at pagmamahal ng mga tao sa kanila. Hindi alintana ng fans na bumiyahe ng malayo, pumila ng mahaba, at tumayo ng ilang oras. Masaksihan lamang ang live powerful performance na inihanda nila. Kaya naman all out ang ipinakita nila bilang regalo sa libo-libong fans na nanood ng kanilang concert. Nakakatawa kasi it takes a lot of effort po para ma-execute yung mga ganun eh. Bibigay po namin lagi yung best namin at i-make sure po namin na worth it lahat ng effort at pagod nila. At sa likod ng tagumpay na ito, liban sa kanilang fans, nagpapasalamat ang SB19 sa suporta at tulong ng KDR Music House. Number one. Sobrang happy po kami. Yes. Kasi knowing na yung Wish din is talagang isa sa napaka-supportive. Hindi lang sa amin, pati na rin sa mga local artists, OPM artists natin dito sa Philippines. Tapos knowing na magiging part sila yung KDR and talagang hinap kami para sa pagtatag world tour na to and dito sa Manila concert. Sobrang mas na-excite po kami knowing na may mga big names na willing to help us and support us talaga. Kung ano yung gusto namin ipakita, sila yung mag-execute din nun. Tutulungan kami. Kabilang ang KDR Music House at Wish 1075 sa mga tumulong upang dalhin ang Filipino talents hindi lamang sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kundi sa worldwide music scene. At ang lahat ng ito ay sa inisyatibo ni Kuya Daniel Razon. Kaya super thankful po kami sa kanilang lahat na nandyan sila and talagang hands-on sila, hindi na pinabayaan sa tour na to. Kaya ayun po. Happy and thankful po kami sa kanila. Samantala, asahan ang katulad na powerful at energetic special performances na inihanda ng SB19 para sa mga 18 sa Bacolod at Davao. Ayon sa grupo, pinili nila ang dalawang probinsyang ito dahil sa iniwang tatak nito sa kanila noong sila ay nagsisimula pa lamang. Same energy kasi we believe naman po na when we perform, hindi lang 100% talaga yung binibigay namin. Like, we give our all talaga po. And we promise naman po na kung ano po yung prepare namin for this tour, yun po yung dadalhin namin sa buong bansa po na mapupuntahan namin. After po sana ng tour namin sa ibang bansa, more cities pa dito sa Philippines. Gaganapin ang pagtatag World Tour sa Davao ngayong July 5 at July 9 naman sa Bacolod. Kaya this is it, 18! Dadalhin at ipararamdam na ng SB19 ang kanilang pagtatag-era sa inyo-inyong mga probinsya. Sa pag-ibig ko, di ba mag-alala, ipigit ang iyong matatanan, pahinga muna, ako nang bahala. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, madalas nyo sigurong nakikita ang mga number sa mga plastic bottles. Alin kayang number dyan ang safe at alin naman ang dapat iwasan? Ang mga number 1 plastic ay ginagamit sa mga water bottles at soda, which is generally safe. Kaya lang madali itong mabutas at pwedeng pamahayan ng bakterya, kaya hindi na ito dapat gamitin kung maubos na ang laman. Ang number 2 plastic ay mas matibay at ginagamit sa mga detergent, gatas at iba pa. Ito ay safe plastic at may low risk of bacteria growth. Ang number 3 plastic naman ay hindi safe para sa pagkain at drinks. Iwasan din na magluto malapit sa mga plastic na ito dahil meron itong mga chemicals na makakasama sa kalusugan kung makakain o malalanghap. Ang number 4 plastic naman ay ligtas pero hindi tinatanggap ng mga recycling programs. Kabilang po dyan ang mga grocery bags. Ang number 5 plastic ay safe at pwedeng ma-recycle. Kasama dyan ang mga ketchup bottles, syrup bottles at medicine containers. Ang number 6 plastic o yung tinatawag na styrofoam na gamit madalas as disposable containers, meron pong pagsasaliksik na naglalabas ito ng kemikal kung may initan, kaya dapat ding iwasan.
Ang number 7 plastic naman ay kabilang sa mga hindi ko nabanggit mula 1 to 6. Ito ay gaya ng ating mga iPods, computer, kasama na rin yung mga baby bottles at food storage container. Sinasabi na mayroon daw itong harmful BPA, isang kemikal na nakakasama sa katawan. However, sabi nila, yung level ng exposure ng tao sa chemical na ito araw-araw ay sinasabing hindi po magre-resulta ng panganib sa atin. Sana'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Oras na sa pagbabasa ng mga komentaryo ng ating mga hoserong Pinoy. Hinggil po sa sumalubong sa busway, mga riders na yan. Sabi po ni Redlines Corner, taasan nyo ang multa para wala nang umulit. Oo, nag-viral kasi talaga yan. Ito naman hinggil sa reforestation, sabi ni Erickson Plaza, reforestation sana puno na namumunga na lamang itanim tulad ng nangka. Nangka? Nangka ba yun o langka? Langka. Langka siguro yan, no? Oo, langka, mangga at iba pa. Dumako naman tayo sa ating mga pa-shout-out. Yan. Si Joy at Joy, ito lang, Joy. Yung aking hipag, birthday ngayon. Ay, happy birthday. Hindi ko naman ba, ilan taon na ba siya? 25 years old? Hindi ko lang alam kung taon na nag-stop yun eh. Let's stop at 25. Oo. Yan. Si Rebecca Vallejo, si Jesus Alava, at si Ruby Vlogger. Ayan. Ito naman si Redlines Corner, Jing Montero, Natividad, Ritz Cortez, Nash Zairus de la Peña. May babatiin din ako kasi binati nyo siya kahapon pero ako personally gusto ko rin siya batiin. Magpasalamat kay Florange, maraming salamat. At kay Kuya Orly ng Bataan na laging nakikinig sa atin. I know nagmamaneho siya ngayon pero lagi po sa ating nanonood at nakikinig yan. Maraming salamat. Nagmamaneho na, nanonood, nakikinig pa rin ha? Oo. Avid natin yan. Talaga. Viewer or listener talaga. Sige, mga sambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na rin po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 37, 23 hanggang 24 na nagsasabi, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.